Nangangasiwa ang kapitan ng eroplano, nang bigla siyang makakita ng isang nakakatakot na bagay. Isang kawan ng mga ibon. Ang biglaang pagtama ng kawan ng mga ibon ay nagdulot ng agarang pag-apoy at pagkasira ng dalawang makina ng eroplano. Ngunit hindi alam sa loob ng cockpit ang nangyayari sa labas. Ang tanging naramdaman lamang ay ang biglaang pagbaba ng thrust. Agad na kumilos ang kapitan. Pinindot ang switch para muling mag-apoy. Ngunit walang anumang tugon ng makina. Sunod ay nagkaroon ng brownout sa loob ng eroplano. Lahat ng pasahero ay biglang nalugmok sa dilim. At naunawaan din ng kapitan ang problema. Agad na binuksan ang auxiliary power unit. At muling nagkaroon ng kuryente sa loob ng eroplano. Pinapakalma naman ng mga flight attendant ang mga pasahero. At paalalahanan silang magsuot ng seatbelt. Nang una, akala ng lahat, isang simpleng turbulence lang iyon. Subalit sa loob ng cockpit ay nag-aagawan sila sa oras para mailigtas ang sitwasyon. Kinuha ng first officer ang quick reference handbook. Nakipag-ugnayan ng kapitan sa control tower para humingi ng tulong. Humiling ng pahintulot na lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Agad na nag-utos ang control tower na i-clear ang lahat ng runway. Handa na kaming salubungin ang pagbabalik ng Flight 1549. Ngunit saglit lang ang panahon. Dahil sa ilang segundong pagkaantala ng tawag, malapit na ang eroplano sa lupa. Nangangahulugan ito para kay Captain Sully, na mayaman sa karanasan, na imposibleng makapagbalik na ang eroplano. Ang tanging paraan na lang ay ang emergency landing sa malapit na ilog, para magkaroon pa ng pag-asa. Ako ang kapitan. Yumuko at takpan ng ulo para sa pagbagsak. Ano? Takpan ng ulo, takpan ng ulo, takpan ng ulo. Yumuko at takpan ng ulo. Takpan ng ulo, takpan ng ulo, takpan ng ulo. Yumuko at takpan ng ulo. Pagkatapos, nawala na ang signal ng radar ng Flight 1549. Nawala na lang sa screen. Lubos na nawalan ng pag-asa ang mga tauhan. Ang mga luhang sa gilid ng mga mata ay tila isang pagdadalamhati, dahil ang rate ng kaligtasan sa emergency landing sa tubig ay napakaliit lamang sa kasaysayan, isa lang. Ngunit sa mukha ni Captain Sully ay walang bahid ng pagkataranta. Ang 42 taon niyang karanasan sa trabaho ang nagbigay sa kanya ng kalmado. Nasa likod niya ang buhay ng 155 pasahero. May mga nagsusulat na ng kanilang huling habilin. Mayroon ding nagpapalam na sa kanilang mga mahal sa buhay. Paulit-ulit na iniuutos ng mga flight attendant ang pagyuko at pagkubli ng ulo. Sa panganib ng kanilang buhay, ginampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. Nasa 50 metro na lang ang layo ng eroplano sa tubig. Iniayos ni Sully ang huling anggulo ng pagbagsak sa tubig. Kaya ba naming malagpasan ang pagsubok na ito? Sa ngayon, ipinagkakatiwala na natin ito sa tadhana. Dahil sa husay ng kapitan sa pagkontrol ng anggulo ng pagbagsak, ang eroplano ay maayos na nakalapag sa ilog Hudson. Tunay ngang isang himala na walang katulad. Nagsimulang magmasid ang mga pasahero sa paligid, puno ng takot at pangamba dahil sa naranasan. Ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang panganib. Agad na damaloy ang tubig mula sa ilog papasok sa loob ng eroplano. Pinaalalahanan ni Captain Sully ang lahat na tanggalin ang kanilang seatbelts. Suotin ang inyong life vests. At sa kanya binuksan ng emergency exit. Maayos at sunod-sunod na lumikas ang mga pasahero palabas. Nakatayo sa pakpak ng eroplano habang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. May mga eksperto ring nagpasyang tumalon na lang sa tubig. Nais nilang lumangoy papunta sa kabilang pampang. Ngunit ang temperatura sa nagyayelong ilog ay bumaba hanggang sa 0 degrees Celsius. Agad siyang nanlalamig at nanginginig. Samantala, ang mga tauhan ng water rescue ay sunod-sunod na dumating sa lugar. Ang mga tauhan ng pagliligtas na galing sa iba't ibang lugar ay nagtayo ng pader ng pag-asa. Ang mga espesyal na pulis na nagmamaneho ng helicopter ay handa nang tumalon sa tubig. Niligtas ang pasaherong yun na nagmaang-maangan. Matapos matiyak na walang naiwang pasahero sa loob ng eroplano, kinuha ni Captain Sully ang ulat ng insidente at sumama sa ibang tauhan para sa huling pag-alis. Ang mga pasaherong nailigtas at nakarating sa pampang ay hindi nagreklamo o nagwala. Ang nadama lang nila ay ang saya dahil nakaligtas sila. Maniniwala ba kayo? Buhay pa pala kami. Ang ibig kong sabihin,
Nahulog ang eroplano sa ilog pero okay lang. Nagbibiro ka ba? Pero si Captain Sully, hindi siya nakatawa, hanggat wala pa siyang listahan ng mga nakaligtas. Balisa siya. 155 ang bilang ng mga tauhan ng eroplano, at lahat ng pasahero. Kasama na roon ang 2 sanggol na bagong silang. Nagkagulo ang lahat sa pinangyarihan. Hindi mabilang ang mga tao, kaya tinanggap na lang ni Sally ang suhestyon. Magpatingin muna siya sa ospital. Nang biglang, may dala ang presidente ng Unyon na magandang balita. 155, tama ba yun? Natapos na ang lahat, ligtas ang lahat. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Nailigtas niya ang 155 na pamilya, ngunit ang puso niya ay payapa at panatag. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika, na nagtagumpay ang emergency water landing. Gumawa ng kasaysayan si Sully, at naging bayani na pinag-agawan ng mga media. Ang kanyang oras ay hinahangad ng buong mamamayan ng Amerika. Ang mga driver ng taxi ay ipinagmamalaki pang ang masakyan siya, pero hindi lahat ay ganoon ang pananaw. Inalok siya ng National Transportation Safety Board na dumalo sa isang forum. Akala ni Sully ay isang simpleng pagdalo lamang iyon. Ngunit ito pala ay naging isang paglilitis sa kanya. Nagbuo ang NTSB ng maraming grupo ng investigador. Mayroon ng pagpapalagay na may kasalanan sa paglanding sa tubig na ito. Batay sa datos ng mga inhinyero, ang eroplano ay may sapat na lakas noon para makabalik. Bakit nga ba nag-risk pa ng emergency landing? Pagkatapos kong magsimulang lumiko pakaliwa, nagtanto ko na hindi na ako makakabalik. At mawawalan na rin ako ng ibang pagpipilian. Kaya mali ang pagbabalik sa LaGuardia Airport. Sige, sabihin mo nga kung paano mo kinuwenta ang mga parameters na iyon. Wala na akong panahon para magkwenta. Nakasalalay ito sa mahigit 40 taon kong karanasan sa paglipad, mahigit 10 beses na, sa aking husay sa pagtaya at bilis ng pag-iisip. Ibig mong sabihin, hindi mo. Tinantya ko lang. Tinantya mo lang. Ang mga opisyal na nasa tanggapan ay hinahamak ang karanasan at pagpapasya ni Captain Sully. Sila lang ang naniniwala sa malamig na datos na inilabas ng computer, at pinagdududahan pa nga nila ang kalagayan ng isip ko. Noong araw na nangyari iyon, gaano ka katagal nakatulog noong gabi bago ang insidente? 8 oras, sapat na iyon. Posible kayang sobrang baba ng iyong asukal sa dugo noon. Sapat ang tulog ko, at focus ang isip ko. Lubos kong alam ang nangyayari sa paligid. Kailan ka huling uminom ng alak, Kapitan Sally Virgo? 9 na araw na ang nakakaraan. Paano naman ang droga? Hindi pa ako nakakagamit noon. Unang Teniente Skiles, ikaw naman. Hindi po ako umiinom ng alak. Bago magsimula ang susunod na pagdinig, irerehistro nila ang lahat ng parameter, kasama na ang pagkabigo ng 2 makina, ang taas ng lipad, at lahat ng bagay na kapareho ng aktwal na nangyari. Tapos, gagawin nila ang simulation sa computer, para mapatunayan kung mali ang desisyon na maglanding sa tubig. Gusto sana ni Sully na bantayan ang simulation nila, pero tinanggihan siya dahil daw confidential ang data habang nag-iimbestiga. Samantalang bayani siyang nakapagligtas ng 155 na pamilya. Tapos, kinokontra pa siya ng mga tinatawag na eksperto na yan. Para sa co-piloto, nakakatawa na. Ang ganda naman ng resulta. Bakit pa nila kailangang maghanap ng butas? Pero baka iba ang tingin ng mga airline at kumpanya ng insurance. Dapat tayong maging handa sa posibilidad na iyon. Mabuti na lang at ang buong sambayanan ay sumuporta kay Captain Sully. Sa pagdinig, siya ang pinag-initan. Pero para sa media, siya ay isang bayaning kapitan na gumawa ng himala. Pati ang kanyang pamilya sa San Francisco ay pinag-agawan ng mga reporter. Ngunit noon ay hindi pa makakauwi si Sully para makasama ang kanyang pamilya. Pansamantala siyang inilagay sa isang hotel sa New York, at handa anumang oras na tawagin siya ng National Transportation Safety Board. Habang nasa ganitong kalagayan, naimbitahan siyang maging panauhin sa isang talk show. Sumabay din siya sa mga kasamahan niyang crew sa isang talk show. Naranasan noon ng Amerika ang krisis sa ekonomiya. Milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho. Kailangan ng lipunan ng isang bayaning magbibigay inspirasyon. Sa dami ng panayam at balita, si Sully ay naging isang kilalang tao. Ngunit may mga kamay na gustong siya'y ibagsak. Ang kumpanya ng seguro ay nahaharap sa napakalaking halaga ng kabayaran. Ang kumpanya ng eroplano ay pinag-aalinlanganan ng publiko. Ang mga opisyal ng Komisyon sa Kaligtasan ng Transportasyon ay maaaring managot dahil dito. Pero kung ang pangunahing sanhi ng aksidente
ay ituturo sa maling pagpapalipad ng kapitan. Maaari silang makaligtas sa isang antas. Sa ikalawang pagdinig, nagpresenta sila ng resulta ng computer simulation ng paglipad, sa temperatura, taas, bilis ng hangin, at bilis, na pareho sa araw ng aksidente. Ipinakita ng datos na ang eroplano, kumpleto na ang mga kondisyon para makabalik, at ang 20 ulit na simulation ng pagbabalik ay pawang matagumpay. Ang computer simulation flight gamit ang parehong parameters ay nagpapakita na posible ang pagbabalik sa LaGuardia Airport. Hindi lang posible, napakataas pa ng tsansa ng tagumpay. Nang marinig ito, yumuko si Sully. Nagkamali kaya talaga siya noon sa kanyang paghatol, at pumili ng isang mapanganib na daan. Bukod pa rito, ipinakikita rin ng data system ng eroplano na pagkatapos ng pagtama sa kawan ng mga ibon, ang kaliwang engine ay patuloy na umiikot, at may sapat na lakas. Kaya hindi na kailangan pang buksan ang auxiliary power. Kaya naman ang sinabi ni Sully, na parehong engine ay hindi na gumagana ay hindi totoo. Sunod-sunod na mga datos mula sa awtoridad. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan kay Sully. Hindi niya alam kung bakit, lubos ang pagkakaiba nito sa kanyang mga alaala noon. Kung ikukumpara sa kanyang mga nadarama noon, mas pinaniniwalaan ng mga tao ang mga datos na may basehan. Habang tumatagal at lumilipas ang araw mula nang mangyari ang aksidente, unti-unting naglalaho sa kanyang isipan ang mga nakakapangingilabot na alaala, ang mga dating paniniwala niya sa kanyang mga ginawa at desisyon. Sa ilalim ng matinding presyon, ay naging palaisipan ng pagdududa sa sarili. Ang kasunod na pagkabalisa, ay nagpapaginhawa sa kanya gabi-gabi dahil sa bangungot. Sa panaginip, kanyang pinapiloto ang Flight 1549. At sinubukang bumalik matapos makatama sa mga ibon. Ngunit dahil sa limitasyon ng taas ng lipad, nang lumiko pa kaliwa ang eroplano, diretsyong bumagsak sa gitna ng New York City, na nagdulot ng isang trahedya na kumitil sa buhay ng daan-daang tao, hanggang sa mailabas na ang kaliwang engine ng eroplano, at ang buong cockpit voice recorder. Haharap na si Sully sa kanyang huling paglilitis. Kung mapatunayang mali ang kanyang desisyon na mag-water landing, sisisihin siya at ituturing na salarin sa kapahamakan ng mga pasahero. Ang mga media na noon ay pinupuri siya bilang isang bayani, o kaya'y agad na magtataksil. Si Sully Sullenberger, bayani ka ba o manloloko? Ang mas nakakamatay pa, kung ang responsibilidad ay mapatunayan na nasa kanya, ay agad na matatapos ang 42 taong pagiging kapitan niya ng eroplano, at mapipilitang magretiro. Walang pensiyon, walang anumang kabayaran. Hindi kayang bayaran ang mataas na buwis sa ari-arian. Hindi rin kayang bayaran ang mamahaling matrikula ng anak na babae. Ang magandang buhay na tinatamasa nila ay mawawala na. Ang asawa at anak ay mapapaalis din ng tirahan. Sinasabi nilang ang paghihintay ang pinakamasakit na parusa. Bawat segundo ay puno ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala. Ang araw-araw na pag-aalala ay tumitindi. Kaya madalas siyang makaranas ng ilusyon na may naganap na pagbagsak ng eroplano. Sinubukan niyang mapagan ang stress sa pamamagitan ng pag-jogging. Di niya namalayan. Nakarating na siya sa pinangyarihan ng insidente, sa Hudson River, ang Intrepid Sea, Air at Space Museum sa pampang ng ilog, at ang mga nakadisplay na eroplano ng serye ng Ghost, ay nagpabalik sa alaala niya ang kanyang unang paglipad. Malinaw pa rin sa kanya ang mga bilin ng kanyang instructor. Ang pag-aaral ng isang piloto ay walang hanggan. Magkakamali ka. Lahat naman ay nagkakamali. Matuto lang sa mga pagkakamali at magturo ng mabuti. At huwag kalimutan, anuman ang mangyari. Sikaping kontrolin ang eroplano. Oo naman, sir. Pagkatapos, sumali si Sully sa Air Force. At natupad ang kanyang pangarap na yakapin ang langit na kanyang minamahal. Ngunit habang nasa isang pagsasanay, biglang nagkaroon ng problema ang kanyang sinasakyang eroplano. Sinabi sa kanya ng commander na maaari siyang mag-eject anumang oras. Ngunit pinili niyang dagdagan ang thrust at mabilis na umakyat. Inayos niya ang direksyon at tinutukan ng pinakamalapit na runway. Pagkatapos ay ibinaba niya ang landing gear para sa emergency landing. Iyon ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng emergency landing. At sa gitna ng kahirapan ay hindi siya nagpanik o umiwas. Ang pagpili niyang harapin ang mga problema, ang nagpabago kay Captain Sully ngayon. Pero ang hamon na kinakaharap niya ngayon, ay medyo nakakalito sa kanya. Dahil ang mga ebidensya ay hindi pabor sa kanya. Pumunta siya sa isang bar para pakalmayan ang sarili.
Pagkaupo niya ay nakilala siya agad ng may-ari. Ikaw ba yun? Ikaw nga ba yun? Ikaw ba si Kapitan Sully? Ikaw nga, di ba? Oo. Uy, nakakatuwa kang makita. Ang amo ko'y bilib na bilib sa kabayanihan ni Sully noong araw na iyon. May inilunsad pa nga siyang bagong alak na pinangalanan sa kanya. Nag-cheers din sa kanya ang mga customer sa tabi. Samantalang siya naman ay paulit-ulit na pinapanood ang balita sa telebisyon. At nakahanap ng keyword para masolusyonan ng problema. Ang tamang panahon. Isang computer simulation na ginawa gamit ang code, ay nakakapag-react agad pagkatapos ng aksidente. Pero hindi kayang gawin ito ng isang tao ng ganoon kabilis. Kaya naman tumawag siya sa pinuno ng unyon. At humingi ng tulong, na humiling sa komite ng ligtas na transportasyon. Napalitan ng zero delay na computer simulation ng isang taong nagmamaneho. At kung ang resulta ay matagumpay pa ring pag-uwi, kusa niyang tinanggal ang kanyang medalya sa paglipad. Ang mahalaga ay ang tiyempo. Kung hindi ka nagmamadali, magagawa mo ang lahat ng bagay. Lubos akong sang-ayon dyan. Kaya mo bang ayusin? Gagawin ko ang lahat. Kailangan kong tumawag ng maraming beses. Pagbalik sa hotel, sinuot niya ang kanyang uniforme ng piloto. Kumuha ng isang papel mula sa kanyang wallet, na kasama na niya sa buong karera niya. Nakasulat doon, mas mabuting mag-antala kaysa magdulot ng sakuna. Gamit ang motto na ito. Nakasakay na niya ang mahigit 1,000,000 na pasahero sa loob ng 42 taon, at walang kahit isang pagkakamali. Ngunit ngayon, dahil lang sa 208 segundo noong araw na iyon, ay haharap siya sa pagdududa at panghuhusga ng mga eksperto. Bago magsimula ang huling pagdinig, tumawag ang asawa kay Sully. Kanina'y nag-aalala pa ito sa mga mataas na bayarin. Ngunit ngayong umaga lang niya napagtanto. Isa pala si Sully sa 155 nakaligtas. Muntik na niyang mawala ang kanyang asawa magpakailanman. At sa harap ng kamatayan at buhay, ang mga problema sa buhay ay nawalan na ng halaga. Sinabi niya kay Sally, anuman ang maging resulta ng pagdinig, ay handa siyang makasama siya sa hirap man o ginhawa. Ang pagmamahal ng asawa, ang pagkilala ng mga estranghero, ay nagsanib-sanib sa sandaling ito at naging isang lakas ng loob, na sumuporta sa kanya upang harapin ang huling pagsubok. Sa sandaling ito, bumalik ang tiwala ni Sally sa sarili. Tahimik at komportableng umupo siya sa kanyang upuan sa pagdinig. Napakagaling ng presidente ng Unyon, si Tracy Harmon. Matagumpay niyang naipilit na palitan ang computer simulation ng aktwal na pagmamaneho. At unang beses na ipinakita ang buong proseso sa publiko. Lahat ng parameter ay naitala ng computer. Pagkatapos ay ini-restore ng teknolohiya ng isa sa araw ng insidente. Simula ng simulation, pagbangga ng mga ibon, nasira ang 2 panig na engine. I-off ang automatikong pagmamaneho. I-on ang pantulong na power system. Pagkatapos ay contaken ang control tower. Maghahanda na para sa pag-uwi sa LaGuardia Airport. Sunod-sunod na mga galaw na maayos at mabilis. Halos walang anumang pagkaantala. Sa huli ay maayos at tahimik na. Nakarating sa runway ng paliparan. Ito ay ayon sa batas, Kapitan Sullenberger, at parehong plano ng pagbabalik ay ligtas na paglapag. 2 paliparan, 2 runway, 2 paglapag lahat ay matagumpay. Ang resulta ay eksaktong kapareho ng simulation ng computer. Nang isipin ng lahat, na si Kapitan Sullenberger ay mapapahiya, siya ay agad na nagsabi, ang simulation flight ay hindi isinama ang human factor. Kahit na ang pinakasanay na piloto, kahit sa mga biglaang pangyayari, kailangan pa rin ng panahon para makapag-isip ng solusyon. At ang 2 piloto na nagsagawa ng simulation, ay parang mga robot na lamang. Pagkatapos masagasaan ng mga ibon, hindi na nag-check ng mga sira, walang pag-aalinlangan. Diretso silang bumalik sa paliparan. Alam na nga pala namin ang direksyon at ruta. Para bang may dala na kaming sagot papasok sa eksamen. Walang nagsabi sa amin noon. Walang nagsabi sa amin, haharap kayo sa pinakamababang altitude na inyong mararanasan, at parehong sasabog ang inyong 2 makina. Pero huwag kayong mag-alala. Lumiko lang kayo pakaliwa at bumalik sa LaGuardia Airport. Para lang kayong bibili ng gatas doon. Cap, ito ay sa taas na 2,800 talampakan 853.44 metro, na may 2 engine na parehong nasira, at agad na sumunod ang emergency landing sa tubig. At saka may 155 katao pa sa eroplano. Wala pa sa kanila ang nakaranas ng ganitong emergency training. Wala talaga. Sa inyong simulation ng paglanding, sobrang exaggerated pa yung pag-ikot ninyo.
Hindi naman kami ang Blue Angels. Hindi ko naman pinagdududahan ang mga piloto, magagaling sila, pero halata namang may inutos sa kanila. Pagkatapos mabangga sa mga ibon, agad silang nagdesisyong bumalik sa paliparan. Hindi man lang naglaan ng panahon para suriin ang sitwasyon at makapagdesisyon. Kasunod nito, nagtanong ulit si Sully. Ilang beses nga ba nag-ensayo ang mga piloto, bago nila nagawa ang perpektong pagtugon na ito? 17 beses. 17 beses. Biglang nagkagulo ang lahat sa silid. Kahit pa yung dalawang piloto, alam na ang problema at ang sagot, ngunit kailangan pa ring subukan ng 17 beses, para makapasa ng may mataas na marka, pero hindi ka bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng realidad. Ang kaunting pagkakamali ay magdudulot ng 155 na pagsisisi. Ipagpalagay nating 35 segundo ang iyong oras ng pagtugon. Ganito, ipinaglaban ni Sully para sa sarili, ang 35 segundong oras ng pagdedesisyon at pagtugon. Uulitin ang simulation. Nabangga ng mga ibon. 35 segundo nang walang gagawin. Pagkatapos ay magsisimulang lumiko pakaliwa para sa pag-uwi. Ngunit sa panunood ng lahat, sa pagkakataong ito, nag-alarm ang eroplano dahil sa sobrang baba ng lipad. Umakyat. 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 Masyadong mababa ang altitude. Ingat sa mga balakid. Ilalabas ba natin ang flaps? Masyadong mababa ang altitude. Ingat sa mga balakid. Hindi na. Itaas na natin ang flaps. Masyadong mababa ang altitude. Ingat sa mga balakid. Masyadong mababa ang altitude. Ingat sa mga balakid. Diretsyong bumangga ang eroplano sa mga pasilidad sa labas ng paliparan. Ang 35 segundong pagkaantala ng tao. Para itong isang eksaktong susi, biglang naibunyag ang bulag na punto ng teknikal na rasyonalidad. Pagkatapos ay sinimulan ang pangalawang simulasyon. Sa pagkakataong ito, pinili nila ang pangalawang plano ng pag-uwi, paglapag sa malapit na ibang paliparan. Walang binagong anumang parametro. Dagdag pa rin ang 35 segundong reaksyon. Ngunit mas lumala pa ang resulta. Bumagsak ang eroplano sa isang mataong business park. Hindi maisip ang pinsala. Biglang nanahimik ang malaking bulwagan. Nabatid ng lahat ang kalagayan noon. Hindi ligtas ang pag-uwi. Ang paglanding sa tubig na pinili ni Captain Sully, ang pinakaangkop, at may pinakamataas na posibilidad na makaligtas. At bago ang huling hatol, kailangan pa nating pakinggan ang black box recording ng Flight 1549. Sabay-sabay na nagsuot ng headset ang lahat, para maramdaman mismo ang hindi pa nagagawang insidente ng pagbagsak ng eroplano. Maya-maya lang nang umalis ang eroplano sa paliparan, ay nabangga ito ng isang kawan ng mga greater white-fronted goose. Agad na nagliyab ang dalawang makina at nawalan ng lakas, gamit ang datos sa instrumento. Inion namin ang auxiliary power unit, at kaagad na nakipag-ugnayan sa control tower para humingi ng tulong. Kinuha ng co-piloto ang quick reference handbook, para hanapin ang solusyon sa pagkabigo ng dalawang makina. Nagbigay ang control tower ng dalawang opsyon para makabalik, pero saglit lang ang oras. Nasa mababang altitude na ang eroplano, sa 2,500 talampakan. Ang tanging pagpipilian ay ang emergency landing sa malapit na Hudson River. 170 knots 314.48 na kilometro kada oras ang bilis, parehong engine ay sira. Sinubukang buksan ng isa pa. Captain ng 1549, naroon ka pa ba? 150 knots ang bilis 277.8 kilometro kada oras. Ilalabas pa ba natin ang flap number 2? Hindi na, panatilihin na lang natin. Umakyat, umakyat. Umakyat, umakyat. Umakyat. Maghanda na sa pagtama, umakyat. 20A. Dalawandaan at 8 segundo ng nakakapangilabot na pangyayari, na nagdulot ng himalang pagkaligtas ng 155 buhay sa aksidenteng panghimpapawid. At ito'y dahil sa kalmadong pag-iisip at tamang pagpapasya ni Kapitan Sully, at perpektong pagkontrol niya sa pagpapalipad ng eroplano.
at naghihintay sa labas para sa pangwakas na hatol. Ano man ang maging resulta ngayon, malinis ang konsensya niya at ng first officer. Ginawa namin ang aming tungkulin. Matapos ang maikling pag-uusap, nagkasundo ang lahat ng departamento, na si Kapitan Sully ay isang bayani na nagligtas ng maraming buhay. Hindi isang kriminal na naglagay sa panganib ng mga pasahero, at hindi na rin sila pinipilit ng National Transportation Safety Board, kundi sa mahinahong pagtugon ng piloto at co-piloto. Sa gitna ng panganib, taos-pusong pagkilala, talagang kahanga-hanga. Hindi ito isang simulation flight. Mga Ginoo, kailangan kong sabihin sa inyo, ang kaliwang engine ng eroplano ay natagpuan na. Kakakuha lang namin ng detalyadong ulat. Malubha ang pinsala sa makina, pati na ang mga blade ng engine at fan. Kaya wala na talagang lakas, di ba? Tugma ito sa iyong salaysay. Lubos na nasira ang makina. Ayon sa ulat, lubos na nasira ang kaliwang makina. Pinatutunayan nito na may nangyari nga noon. Ang sitwasyon ng pagkabigo ng dalawang engine. Ang datos sa likod ng sistema ng komunikasyon ng eroplano ay mali. Ibig sabihin, Kapitan Sully, sa bawat desisyon at aksyon pagkatapos ng insidente, ay ang pinakamahalagang hakbang sa pagtatagumpay ng himalang ito. Ang tagumpay ay nagmula sa isang espesyal na salik. Iyon ay ikaw, Kapitan Chesley Sully Sullenberger. Ilayo ka natin sa sitwasyon. Mabibigo ang lahat. Hindi lang ako, kundi tayong lahat. Para kay Sully, hindi sa kanya lang ang tagumpay, dahil hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa pagsisikap ng lahat, ang mga tauhan ng eroplano na gumawa ng kanilang tungkulin, at ang mga pasaherong lubos na nakikipagtulungan, at ang control tower na tumulong sa pakikipag-ugnayan sa mga rescuer sa lupa, ang unang dumating na pangkat ng mga rescuer sa pinangyarihan. Sila ang mga tagapaglikha ng himalang ito. Ang kanilang pagsisikap ay hindi dapat balewalain. Isang totoong kwento ito. 15 ng Enero taong 2009. Nang ang flight 1,549 na ay mapilitang lumapag sa Hudson River. May mahigit 1,200 katao na mga tauhan ng pagliligtas ang nakilahok sa operasyon. Sa loob lamang ng 24 na minuto, para mailigtas ang lahat ng 155 katao sa eroplano. Habang pinupuri at pinagyayabang ng media, si Captain Sully bilang isang tagapagligtas na bumaba mula sa langit, ibinalik niya ang karangalan sa bawat isa, dahil ang himala ay hindi isinulat ng isang tao lamang, kundi ng napakaraming taong tulad niya, mga profesional na nanatili sa kanilang mga tungkulin, at nag-abot ng tulong sa oras ng kagipitan. Ang sama-samang pagtutulungan ng mga karaniwang tao ang lumikha, ng bawat isa sa kani-kanilang posisyon, na gumawa ng tamang bagay, mga ordinaryong tao, ang siyang bumuo sa himalang ito sa himpapawid, na isang mahalagang bahagi, tungkol naman sa kabayanihang ipinakita sa himala. Hindi ito ang lakas ng isang superhero na nagal iligtas sa lahat, kundi ang walang hanggang katapatan sa kanilang propesyon, ang husay na talagang hinasa, ang buong pananagutan. Nakatago ito sa araw-araw na pagpupursigi sa trabaho. Nakatago sa bawat ordinaryong tao sa panahon ng krisis, na pumipili ng kabutihan, pananagutan, at pagtutulungan. Ang mga profesional na kakayahang nabuo sa simpleng trabaho. Ang tapang na nagpakita sa oras ng aksidente. Ito ang taglay natin sa panahon ng krisis. Ang pinakamaasahang haligi, yaong mga nagmumula sa pinagsamang kabutihan at profesional na kasanayan, na nagsasama-sama upang maging liwanag, sa wakas ay sisikat sa kalangitan ng kasaysayan. Himala, nilikha ng lahat ng tao ng sama-sama.